Ito isang magpagpalang gabi po sa bawat isa. Kahit na umulan, lagi tayong nanambik sa ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Lord. Hallelujah. Napakabuting pagpala Panginoon sa ating. Salamat Panginoon. Lagi sa kagalakan Panginoon na lagi ang abot mo sa Panginoon ay lagi sa inyong Panginoon na nakatuon Panginoon. Laging masasabi Panginoon sa iyong mga salita. Hallelujah. Lagi Panginoon na kahit na maulan Panginoon na hindi yung Panginoon pinabayaan Panginoon bawat isa na mag-struggle Panginoon sa ulan na ito. Dahil walang imposible sa inyo Panginoon na lahat kami Panginoon ay makarating na ligtas dito sa inyo. Bakit paano ba Panginoon? Lord, ulitin ng tao sa aming puso Panginoon na pusong dalisay Panginoon. Yes. Hallelujah. Worship you Lord. Hallelujah. Jesus. We give honor and praise you, Father. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Be blessed. We worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We worship you Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. Pusong dalisay ang aming nais. Halikain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Halikain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais. Halikain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Halikain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Yes, Lord God. Maraming salamat sa oras to, Lord God. Na muli, Lord God, nakapanampalataya kami, Sir, Lord God. And alam namin, Lord God, na ang gabing ito, Lord God, pagkakaloob mo sa amin, Lord God. Muli, Lord God, sa magsasalita, Lord God. Nawa ikaw ang makita, Lord God. Amen.
Iligay mo siya sa inyong likuran, Lord God. Yes. At ang bawat salitang maririnig namin, Lord God, ay manggagaling sa iyo, Lord God. Amen. Muli, Lord God, ikaw ang pinupuri, pinaparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay. Magandang gabi po sa bawat isa. Muli ng Panginoon sa ating titipon ngayong gabi. Alam ko po na kahit na umuulan eh, hindi mapipigilan po yung ating gawain sa Panginoon. Kaya patuloy natin siyang pasasalamatan sa mga ginagawa natin linggo sa araw na ito. Na kahit na iba sa atin ay malayong pinanggalingan, galing sa trabaho, pero purihin ng Panginoon. Naririto po tayo para sa ating pagsamba sa Kanya ngayong gabi. Alam po natin na medyo mahirap ang gawain natin dahil sa mga gawain po natin, yung mga hanap buhay po tayo na ginagampanan. Pero purihin ng Panginoon sa ganong kaparaanan eh, narito tayo para ibigay ang the best para sa Panginoon. Kaya sinasabi natin dito lagi po ano ba ang marka ng isang disipulo? Ano ang mark of disciple? Ano ba yung makikita ng isang tao ang pagiging disipulo ng ating Panginoon? Una-una, ano po ang puhunan natin para maging disipulo? Ano po ang pwedeng i-invest natin para maging disciple tayo ng ating Panginoon? Diba, ang ating sarili mismo, ang ating puhunan para tayo pa makapang-disciple tayo, dahil tayo yung taong umaharap, tayo yung nag-aayag, nagpapatotoo kung ano ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Bilang disciples, no, bilang inahangad natin na maging tagasunod ng Panginoon sa Kristo. Kaya yung naging sinasabi ni Pastor, dapat nakikita sa atin yung liwanag ng ating Panginoon sa Kristo sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Yun ang isang dahilan kung bakit tayo nagiging disciple. Kasi kapag nagiging disciple po tayo ng Panginoon, ibig sabihin po, andyan po yung pagsunod natin sa Panginoon. Alam po natin yung kautusan at higit sa lahat, kilala po natin siya, kaya tayo sumusunod sa Kanya bilang disciple. So lahat tayo nakakilala sa Panginoon. Kaya nga, habang tayo sumusunod sa Panginoon, pinag-aaralan ng Kanyang mga salita, lalo natin siya nakikilala ng nakikilala. Hindi man siya sa mukhaan, pero nakikilala natin siya sa kanyang mga aral na sinusunod natin, na tunay na may kapangyarihan at nakakapagbago. Kaya ang bawat isa sa atin, kung kukunti tayo, hindi naman kailangan paramihan na. Ang mahalaga rito ay nakakapag-win ka ng kaluluwa, nakakapag-alaga ka ng kaluluwa. Ibig sabihin, na iniingatan mo ang iyong pananampalataya. So sa pamamagitan ng bubuksan po natin dito sa John chapter 13 verse 34 to 35. Sabi dito, ito, 35. John chapter 13 verse 34, sabi ito, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo ang mga alagad ko. So, ibig sabihin dito, anong sinabi dito? Mag-ibigan kayo. Ibig sabihin, ang Panginoon, iniibig niya tayo. Kaya, ibig sabihin, nakikita pala ang isang disipulo kapag nag-iibigan po ang bawat isa sa atin. Amen. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, kinakailangan, ang may pamuhay natin ay pag-ibig kanino? Sa ating kapwa, sa ating mga kapatid. Doon makikita ang isang tunay na disipulo. Yung marunong umibig sa kanyang kapatid, umibig sa kanyang kapwa, mananampalataya man o hindi yan, kasi tayo bilang disciple, hangad natin ang kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga kaibigan. Dahil alam natin ang pag-ibig ng Diyos, hindi natin ito pinagdadamot, kundi ito hinahayag natin sa kanila.
yung pag-ibig ng ating Panginoon. Ibig sabihin, kapag ipinapahayag mo ang pag-ibig sa iyong kapwa, ibig sabihin, ipinapahayag mo ang ating Panginoon si Kristo sa kanila. Tayo ang nagpapahayag ng pag-ibig. Dahil hindi nila makakilala ang Panginoon kung hindi tayo maghahayag sa kanila. Kung hindi makikita sa atin yung buhay na ina-expect nila bilang mananampalataya, dapat nakikita nila sa atin. Kaya ano sinabi ng Panginoon sa kanila binasa, makikilala na kayo'y makaalagad ko kapag iniibig mo ang iyong kapwa. Ibig sabihin, ano dapat makita? Paano nakikita ang isang disciple? Yung nag-iibigan mo. Kapag ginagawa mo, umiibig ka sa kapwa, iniibig mo yung nag-iibigan tayo. Ibig sabihin, nakikita yung pagiging disipulo natin. Ibig sabihin, nagmamanifest natin ang Panginoon dahil ganun ang pag-ibig ng Panginoon, pinapahayag po natin yung pag-ibig ng Diyos. Kasi wala naman tayong ibang pinapahayag kundi ang Panginoon sa Kristo. Diba? Hindi naman natin pinapahayag na ang ating sarili sa ating kapwa. Kundi, kaya natin pinapahayag yung pag-ibig na yun dahil sa Panginoon. Kaya sinasabi nga dito sa kung mababasa natin yung sa puno ng ubas. Diba? Paano makikilala? Diba? Ibig sabihin, ang puno, ang Panginoon Kristo, tayo ang mga sanga. Kaya ibig sabihin, kung ano yung mga nakukuha doon sa puno, dapat ang lumalabas sa atin. Dahil yung mga source na nanggagaling sa puno, ay yun ang nanggagaling sa, yun ang makikita ng bunga sa atin. Kaya sinasabi lagi nung napag-aralan nga namin kagabi, yung tungkol sa first fruit. Ano ba yung first fruit? Kaya napakaganda ng mga talakay minsan. Napakaganda po talaga mag-aral ng mga salita ng Diyos Dapat hindi natin to iniiwasan kundi nagiging excited tayo na pag-aralan ng salita ng Diyos. Dahil doon natin makikilala ang Panginoon. Dapat hindi po tayo umiiwas sa mga ganong pag-aaral. Dapat nagpupurso pa natin, pinupursige natin ang sarili natin. Dahil doon tayo kumukuha ng karunungan, kaalaman sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, anong silbi ng puno na yan? Kung hindi mo kayang tanggapin yung mga binibigay na benefits niyan. Kung inaayawan mo yung mga gawain sa Panginoon. Kasi once na nakakarinig ka, nagpapatuloy ka sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, ibig sabihin, nakakonect ka sa puno. Sa gusto mo, kapag ikaw ay nakakatanggap ng sa puno, mamumunga ka. Amen. Nakakonekta ka Amen. Kaya hindi mo pwedeng hiwalay ang sarili mo kapag ikaw'y konektado sa puno. Dahil isa lang espiritu tayo. Dahil isa lang ang puno natin, ang ating Panginoon. Sabi, I am the vine, and you are the branches. Tayo yung mga sanga na dapat na mamunga. Hindi rito. Ano ba yung bunga dapat na ina-expect natin bilang isang disciple? Di ba pag hindi disciple natin, expect natin na magkaroon tayo ng bunga. Meron tayong inaalagaan. That is a symbol of a fruit. Yung mga taong inaalagaan natin, hanggat sila ay makasunod, yun ang tinatawag na fruit. Na nagagamit tayo ng Panginoon na ipapahayag natin sa kapwa, dumadami tayo, nakakapag-train tayo, nakakapag-share tayo ng Word of God, at sila ay kumikilala sa Panginoon, nagkakaroon ka ng bunga. Yun ang dahilan, yun ang purpose ng puno. Kapag konektado ka sa Panginoon, kinakailan magkaroon ka ng bunga. Kaya lang yung para ka mamunga, yung mga bagay na, paano magkakaroon ng bunga? Anong dapat gawin ng isang mananampalataya? Ano ang dapat gawin ng isang disciple para siya ay mamunga? Meron tayong mga hakbangin. Unang-una, a model. Saan tayo? A model of humility. Kailangan pala, ang isang disipulo ay isang modelo sa kababaang loob. Matuto tayong magpakumbaba. Kasi kapag mapagmataas tayo, paano natin maano sila kung ikaw mismo mataas ang tingin mo sa sarili mo? Ibig sabihin, kababaang loob pala
ang isang sekreto na isang weapon mo na para makapag-hide ka, may kababaang loob ka. Hindi mo iniisip kung ano ang posisyon mo sa buhay, kung ano ang kalagayan mo sa buhay. Ang iniisip mo dito, kung paano mo siya mawiwin, kung paano mo siya madadala sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ay pag-ibig. Dahil ang Panginoon ay nagpakababa para maabot tayo. Hindi pinanganak ang Panginoon. Hindi pumunta ang Panginoon dito sa lupa para tayo kundi paglilingkod. Para hindi paglingkuran. Paglingkuran. Pinaglingkuran po tayo ng ating Panginoon. Dito ba? Kaya yun ay isang kababaang loob. Ano pa yan sa mga sabi nga dito sa 13 verse 1, sabi nga, di ba? Sabi dito, Bispiras ng Paskwa, alam ni Jesus na dumadating ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan. Ngayon, ipinakita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Alam mo kasi ilaw natin ito, yung nahirapan ako. So dito, ipinakita ng Panginoon ang pag-ibig niya. Kung hanggang saan. Ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng concern sa ating mga kapatid. Hindi yung magkakaroon tayo ng kampi-kampi. Kaya ang sinasabi, paano mayaan ang pag-ibig? Kung lahat tayo pare-pareho, may pag-ibig bang mabubuo? Kung lahat tayo pantay-pantay, may pag-ibig bang mabubuo? Pareho tayo mataas. Wala, di ba? Kapag lahat tayo ay mataas, walang pag-ibig na magaganap. Kung lahat tayo marurunong, kung lahat tayo mayayaman, pare-parehas ang buhay natin, walang pag-ibig na magaganap. Dahil walang papakumbaba. Dahil unang-una, ang isang kredibilidad ng isang disciple ay kababaang loob. Magpakababa po tayo. Ituring po natin na mababa tayo. Huwag natin ituring na tayo mas marunong sa kanila kung biyaan natin yung tunay na pag-ibig. Ano pa po? A model of patience. Tayo po ba may patient? Pag sinabi natin patient, ano po yun? Pasensyoso. Hindi mainipin. Kahit gaano kahaba ang service, hindi ka naiinip. Kahit gaano kahaba ang pagsama yung kapag hindi mo porsyonada yung nagsasalita, naiinip ka na, inaantok ka na. Alam niyo kung minsan, ang Panginoon gumagamit ng mga taong pag nagsalita nakakaantok eh. Hindi kinakailangan na ma-entertain kayo. Salta ng Diyos ay nagbibigay ng karunungan kaalaman ko sa atin. Dapat excited tayo. Tayo ba, Sinod College, nag-aaral tayo lahat dito. Di ba meron tayong na-encounter ng mga professor na komedyante. Iba-ibang level up ng mga merong masungit. Meron pa lang yung kapag yung professor na yun, talagang iiwasan mo. Ayaw mong pasukan ng subject, katulad ng college ako. Dahil yung sa college kasi, hawak namin yung class card. Ito nakabot doon. Kayo ba hawak yung class card, Jo? Kapag hawak namin yung class card na yun, titignan namin muna kung sino professor namin. Kapag hindi namin gusto yung professor, hahanap ako ng ibang professor. Kapag nagustuhan ko yung professor na yun, doon ko palang i-surrender yung class card. So, ibig sabihin, kasi nung panahon namin sa Lyceum, gano'n hindi katulad yata ngayon, para kayong high school na pag in-enroll na, yun na yung section nyo. Hindi katulad noong panahon kasi, na ikaw mismo ang pipili ng oras mo, kukuha ng schedule mo, kung ano yung schedule ang gusto mo, ikaw ang gagawa ng sarili mo slot.
para makuha mo. Kaya pwede ka makapamili ng professor na gusto mo. Pero ngayon, hindi na. Pag-enroll mo yata sa college ngayon, automatic, yun na yun. So, anong ibig sabihin nun? Tayo minsan, meron tayong gustong tagapagsalita eh. Gusto ko magsalati sa ano kasi pag siyang nagsalita, hindi ako inaantok. Hindi ako naiinip. Diba? Doon din sa pagdidisciple, dapat hindi tayo magsawa sa pagbisita sa Kanya. Kung talagang mahal po natin yung disciple natin, mga taong yun, andyan yung porsigido tayo. Kasi naranasan ko po yan na nagtatago ko pag dumadating yung disciple sa akin. Biro nyo, nanggaling siya ng Muntinlupa. Nagbabike lang. Eh sa Bito Cruz ako, boundary ng Makati sa Manila. Isipin nyo, nagbabike lang siya para puntahan lang ako. Para i-follow up lang ako, ipag-repray ako, i-sharean ako, tuturuan ako. So, nakita mo yung ano, ganun pala ang magdi-disciple. Kailangan may tiyaga ka, katulad ng ginagawa ni Pastor Robert, nakita nyo. Sa pagdi-disciple kasi una, hindi lang talaga salita ang ginagamit niya eh. Time. Bulsa. Kaya mo siya gusto, gagastos ka. Baliwala sa iyo yung gastos, may follow up mo lang yung tao na yan. Matutulang yung tao na yan, baliwala yung gastos dyan eh. Hindi mo iniisip yung gastos dyan, hindi iniisip ng nagdi-disciple yung gastos. Minsan naabutan mo sa bahay. Walang makain. Problema. Ganun palang may patient ka, minsan tinatagoan ka pa. Ang layo ng pinanggalingan mo. Sabi mo, wala ko. Andiyan at kuya. Diba? Tinataguan ka pa. Nag-effort na ngayong taon na napakalayo, tapos tataguan mo lang. So, ibig sabihin, kahit na ganun ginagawa ko pa ulit-ulit, pero andun yung patient niya. Tuloy-tuloy pa rin yung pagtuturo niya sa akin. Kaya nakita ko, may nararanasan niya. Ganun pala. Akala ko ganun lang ang mag-disciples. Kasi sarili mo ang puhunan mo dyan eh. Yung time mo. Minsan yung sarili mo nakakalimutan mo na. May mahalaga kang lakad. Pero dahil nakakupit ka dito, ginagawa po natin yung mga bagay ngayon para mapuntahan natin yung tao na yun. Kahit isa lang yan. Mahalaga yan. Kaya nga napakala, sinabi naman, 2 o 3 na nagkakatipos, siya'y sumasa atin. Kaya mahalaga yung isang kaluluwa sa atin na kahit na matagal yan, pero once na mananamunga yan, binipon ng Panginoon yan, malay mo, sa Kanya, yung pagsisikap mong alagaan siya, doon mo makikita yung mga bunga na pinaghirapan mo. One day, eto ka, pastor ka na pala ngayon Opo. Diba? Hindi ka man nag-success sa mo, dahil sa pagtsatsaga mo, hindi mo pa alam yung mga tinuruan mo maraming na. But ibig sabihin, naging bahagi ka dahil isa ka sa mga nagbibigay ng source, nag-i-encourage sa Kanya. Ibig sabihin, kaya sinasabi ko, tayong lahat na narito, sa ginagawa natin ngayon, we are part. Hindi lang naman tayo we are not considering you as a member to this church. Amen. We are part to our mission. Amen. Parte tayo ng mission, hindi lang tayo basta miyembro. Tayo bahagi ng katawan ng ating Panginoon. Tayo bahagi sa puno. Tayo mga sanga. Kasi pag sinasabi mong, umaatin lang ako dyan, but you don't consider yourself as a member to this group, kailangan kapag nandito tayo sa Hankaman Church, kailangan i-consider mo sarili that you are part of that ministry. Kung ano man ang ginagawa ng ministry na yan, kung ano man mga gawain nila, din na kailangan kasama ka dyan. Amen. Huwag mo sabihin na, isa tayo mo, bahala yung mga leader. No! Whether you like it or not, you're included to this mission. Yes. We are part of this. Sama-sama tayo Amen. sa gawain ito. Amen.
Mayroon ng mga pero sama-sama tayong gagawin ng mga mission na yan. You are part. Ha? Andyan yung magta-types tayo, nag-operate tayo. Kaya nagta-types ng gobyerno para gamitin din natin sa gawain ng Panginoon. Kaya, huwag tayong panginaan ng loob, kung konti lang tayo. Be patient. No? Dahil ang ano naman talaga ang ano eh, kaya sinasabi, sino mga kapagtiis, ang wakas, siya ang maliligtas. Dapat mayroon pagtitiis. Kaya ako nabasa niyo yung 10 virgins. Dahil yung 5, na init, umalis. Pag-alis, doon dumating yung kanilang inihintay. O, kailangan natin yung patient. Ha? Sinasabi natin, we are a blessing to this place. Kaya kahit saan po tayo pumunta, pagpapalain tayo ng Panginoon because we declare that we are a blessing. Be patient. Huwag tayong magmadali. Dahil ipagkakaroon ng Panginoon ng mga nangyayari. Kailangan kasama kayo sa vision at kasama kayo sa mission. Amen. Diba? Sama-sama po tayo doon. Okay? Ano ba po? A model of forgiveness. Dapat pala ang isang modelo ng isang disciple, hindi siya nagtatanim ng galit. No? Hindi siya nagkagalit ng galit. Hindi siya yung matampuhin na pagsabihan lang, alis. Pati yung pagsamba niya, naapektuhan dahil ano. Hindi siya napagsabihan lang ng konti, nagalit ka na. Nagtampo ka na. Pati yung ministry mo, pati yung obligasyon mo. Sinong nawalan? Di ba tayo rin? Kapag ganun ang attitude tayo, natin, nagtatanim po tayo ng galit, madali tayong mapipon, madali tayong magalit. Hindi masamang magalit. Huwag ka lang magkasala. Ano yun? Huwag ka lang magpakasama. Normal lang magalit ang tao. Normal na minsan nakakapagsigaw tayo. Pero huwag ka naman magtanim. Ibig sabihin, nagagalit ka, kaya nagtatanim ka ng sama na ng loob. Yun ang pangit. Nagalit ka pero after wala na yung ano mo, naisabi mo na, wala na. Okay na. Ibig sabihin, okay lang. Kasi ang malaga, naibigay mo yung ano mo, hindi ka nagtanim. Eh iba kasi tinatanim eh. Kaya ba naman yan? Tinatanim mo eh. Doon naging masama yung galit kapag tinatanim mo sa puso mo. Pero kung nagalit ka lang, mamaya wala na, ay sorry ha, nabigla ko. Diba? At least, nakikita mo na isang modelo pala ay hindi nagtatanim ng galit. He is a model of forgiveness. Mapagpatawad po tayo. Diba? Kapag mapagpatawad tayo, syempre, makikita yan sa atin. Pero kung hindi naman tayo magalit, before to born again tayo, hindi na tayo magalit. Hindi naman gano'n. Nagagalit pa rin tayo. Siyempre. Tao pa rin tayo eh. Ano ba po? So, John 11:5. Ano sa John 11:5? Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta at Maria. Okay. Ibig sabihin dito, yung understanding, pangunawa. Mahal niya eh. Tayo, kapag mahal natin ang isang tao, may pangunawa tayo, naunawaan natin. Kahit ano pa yan. Kasi kung wala po tayong pangunawa sa ating kapwa, paano natin mapapakita yung pag-ibig kung hindi tayo marunong umunawa? Kung yung gusto mo lang, kasi, kung ang katwiran mo lagi, ikaw ang tama, ano mangyayari? Ayaw mo tumanggap ng koreksyon? Ang isang disipulo, may pangunawa. Malawak ang pangunawa. Hindi makitid ang pag-isip. Kadalasan, pag nangyayari yung makitid ang pag-iisip, pag mag-asawa, okay, andun nakikita yung malawak.
Pero minsan pag may mga bagay na sensitibo na hindi mo matanggap, bakit? Ba't hindi mo matanggap yung mga bagay na may nasabi sa iyo yung kapwa mo, binigyan mo ng kahulugan? Dahil tinamaan ka, nasaktan ka na hindi naman sinasadya sabihin sa'yo, binigyan mo ng malalim, kaya hanggang anong nangyari? Hanggang yung salitang ko konti na medyo hindi mo nagustuhan, lumalim ng lumalim. Naging makitig yung pag-isipan natin. Parang sa mag-asawa, so ito lang ito kung nangyari ito. Dahil lang sa toothpaste, naghiwalay. Alam yung toothpaste kasi, yung mag-asawa to ang sabi ng asawa, na babae, pag kukuha ka ng toothpaste, ba't dahil alam mong pipilutin? Huwag sa gitna. Kasi pag sa gitna mo naman pinindot kasi yung toothpaste, minsan, pumupusit, lumalampas sa toothbrush. Kaya pag sa ibut nyo naman, pag ginanya mo, yung tama lang yung lumalabas din sa bunga ng toothpaste. Nalalagay yung toothbrush. Minsan kasi, karamihan sa atin, basta pag nagkapagsipil yung minsan, nabigla, anong nangyari? Tinitipid mo yung toothpaste mo, ganun kahaba yung looban, ganun lang kailangan mo. Nag-away. Kaya makikita mo sa banyo minsan, naglaglagan yung mga pinagpindutan ng Colgate. Kahit sasi. Minsan pag pindot na gano'n lumampas yung natatapon. So ano nangyari? Doon pinagawain nila yun. Pero tama nga naman kasi ang nawala doon, yung understanding, yung pangunawa. Dapat pala ang isang disciple, may pangunawa. Hindi yung ikaw lagi ang tama, porque marami kang alam na ikaw lagi ang tama. Kaya lang, unawain mo rin ang iyong kapwa. Unawain mo rin ang iyong kapatid. Dapat matuto tayong magmasid sa buo ng ating mga kapatid kung anong lifestyle nila. Kasi hindi tayo pare-parehas ng level ng pamumuhay. Meron nakakangat, meron naman hindi bagsak. Dapat, andun yung tinatawag natin na pangunawa. Alam natin na murid-murid yung kapatid natin, huwag naman natin i-discriminate. Kundi encourage natin siya. Last. Pakibasa sa Mark 10:21. Mark 10:21. Magilo siyang tiningnan ni Jesus at sinabi, may isang bagay na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ibigay mo sa mga mahihirap ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Yeah, model of compassion. Diba? Dito, makikita natin dito yung isang binatang mayaman. Ano sabi niya? Nung tinanong ni Jesus yung tungkol sa gagawin ng isang bata, ibig sabihin na perfect niya yung paggalang sa magulang, yung ayan lahat. Kaya nga, napangiti ang Panginoon sa kanya. Isa na lang, kailangan mong gawin. Ipagbili mo ang iyong at pagmigay mo sa dokta. Anong nangyari? Tumalikod. Tumalikod. Kasi hindi niya may iwan-iwan. Ganon po tayo. May mga bagay tayong hindi po natin kayang iwanan. Na hindi natin, minsan ay pagpapalit minsan natin yung gawain dahil sa maliit na bagay. Maliit lang na ipagpapalitan natin yung gawain. Pwede pa naman ako umatin sa susunod. Alam niyo, yung paunti-unti na ginagawa natin na ganoon,
nawawala. Paano kung tayo, minsan, kaya sa nasabi ko lagi noon, if you are a leader, be a good example as a leader. Mga leader, sabi ko nga, hindi nalilate. Diba? Kasi ang turo sa amin ng ganito, pag disciple ka ganito, iniimbita mo siya, siyempre, sino maghihintay? Yung disciple mo, ikaw. Siyempre, yung disciple mo, ikaw ang maghihintay para sa kanya. Dumating man siya, hindi, may dahilan. Inintay kita. Dapat may magalang tayong mga pagkilos sa ating mga kapatid. Kasi yung inaano natin, napasimple lang po dito eh. Inaano natin dito, yung tungkol sa ano na hindi sumunod siya. Ang tanong dito eh, ganito. Minsan ba napagpapaliban natin yung gawain ng Panginoon? Dahil sa gusto natin, may lakad tayong mahalaga. Kaya sabi nga eh, may patay kami ngayon. Gawing bukas. Ay, ito. Bukas. Ang iniisip ko yung gawain eh. Ibig sabihin, hindi ko pwede ipag-compromise yung gawain na ito dahil lang ko sa namatayan. Hindi, mahalaga kasi yung mga bagay na hindi. Dahil nga sinabi ng Panginoon, hayaan mong ilibing nila ang kapwa patay. Ibig sabihin, hindi sila patay. Ibig sabihin, patay na yun eh. Sakit na lungkot man, siyempre may natapat sa gawain natin, gusto ko man pumunta, natapat sa gawain natin, kinakailangan talaga na bigyan mo rin priority yung gawain sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon dahil sa ganung bagay tayo, huwag natin basta-basta pagpaliban yung gawain. Kasi yung time na yun, alam niya ito, binapasa eh. Kaya sabi na kagabi, karamihan sa mga dinidisciple tayo, hindi dito yung binabasa. Ano sabi ni Pastor Amy kagabi? Sino ang binabasa niya? Tayo. Paano tayong binabasa? Bakit yun? Tagod-tagod mo naman, ganyan pa rin. Ang tagal-tagal ng board again, ganyan pa rin. Diba? Imbis na salita na niya sa binabasa, ang binabasa niya ngayon, tayo. Bilang mananampalataya. Totoo ay ang sinasabi. Kung na-encounter na minsan eh. Ako na magpapasin ako minsan eh. Ang sinasabi sa akin, ha? Siting ka ko may ito, makanyan ko. Diba? Ibig sabihin, binabasa mo, ngayon, ang binabasa mo, yung mga taong nangangaral. Pinangungoy ba talaga nila yung salita na pinangangaral yan? So, ibig sabihin, tayo, kung dapat tayo tumingin. Dahil pare-pare tayo kapag sinasabi na natin, kapag sa tao ka tumingin, pare-pareho tayong dapat siya. Dapat nga, kapag nag-preach, alam mo, kapag preach, dapat nag-pray talaga, ganyan. Hindi ito basta-basta ano eh, dahil sa konti pagkakamali namin, accountability kami sa Panginoon. Ang mahalaga sa atin ngayon, kung paano natin iaano. Ang sa amin, dinideliver namin ang mensahe ng Panginoon, dapat magtimo sa atin. Minsan may masakit, minsan may masarap na pakiramdam, pero kadalasan, nababasa natin ang ating sarili. Salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, ang purpose ng palakasin tayo. So bakit tayo pinapalakas ng Panginoon? Hindi mo tayo pinapalakas kung saan tayo malakas eh. Kung saan tayo mahina. Kaya huwag natin sabihin na, ay malakas ang pananampalataya ko, hindi. May kahinaan kami. Kaya kasi kung lahat malakas ka, wala ka ipapanalangin. Pero kung inaamin mo na may kahinaan ka, you continue to pray to the Lord na palakasin ka sa ganong sitwasyon. You are a model of prayerful man. If you are title. Tapos pinag-pray po natin
yung mga ating inalagaan at pinagpe-pray natin lagi yung gawain natin Panginoon. Kaya nga sinasabi niya yung naalala ko doon sa Nepo, yung isang matanda, sabi niya tuwing lalabas daw siya, tuwing magigising sa sawa umaga, ang tanong niya na ganito, Lord, what is my mission today? Yan, nakakita ni Sir Jaya yun. Nagsishare talaga siya. Basta tuwing magigising sa umaga daw, ang sinasabi niya, Lord, ano ang mission ko ngayon? Araw na to. Dapat natatanong din natin sa sarili, Lord, what is our mission today? Araw-araw may mission tayo sa Panginoon. Kaya muli, alam po natin na ang isang disipulo ay, ano yung sinabi ko kanina? Ang sagot ng isang disipulo. Para ba niya siya, effective siya. Model of humility, model of patience, model of forgiveness, model of understanding, and model of compassion. Dapat yung lima na yun ay taglay-taglay po natin yan bilang isang nagdi-disciple. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng magmataas dahil walang kataasan dito. Dapat bilang disipulo, nandiyan po tayo para makita ng mahal natin sa buhay. Ay, ganun pala. Kaya pala, ang laki ng pagbabago mo. Ibig sabihin, nakikita sa atin ang liwanag. So, ibig sabihin, nakakonect talaga tayo sa puno. Kaya pag nakakonect tayo sa puno, kailangan mamunga tayo. Sino mga first fruit dito? Kailangan tayo magkaroon tayo ng first fruit. Hindi yung unang sweldo, parang yung patuloy, hindi yung first fruit, ibig sabihin, yung bunga ng iyong pananampalataya, dapat mayroon ka nang naisama at mayroon ka nang na-win sa Panginoon. Di ba? Amen? Muli, magandang gabi po sa inyong lahat and God bless you all. Ito, palakpak.